Hi! Welcome sa Ching's Kitchen. Alam naman nating lahat na paparating na yung Pasko at saka yung holiday season. So magmula sa araw na to, ang lahat ng gagawin nating mga putahe, pwede nating ipanghanda ngayong darating na holiday season. So ngayong araw, gagawa tayo ng rellenong bangus. Alam naman nating lahat ng rellenong bangus ay medyo mahirap gawin kasi mag-aalis ka pa ng tinik. Kaya sa video na to, ituturo ko sa inyo yung technique ko para hindi na tayo mag-alis ng tinik at para makasave din tayo ng oras sa pagluluto. Okay, simulan na natin. So, meron pala tayo ditong bangus. So, malalaking bangus yung binili natin. So, gaya ng sabi ko kanina, hindi na tayo maghihimay ng mga tinik kasi ang ginawa ko dito, pinaboneless ko siya sa palengke. Una nating gagawin, tatanggalin lang natin yung laman niya. So, gamit ang kutsara, so i-scrape lang natin. Ingatan lang natin huwag mabutas yung balat. So, madali lang naman siyang gawin. So, kusa naman siyang naaalis. So, bali ito na yung nakalas nating laman ng bangus. Bali 3 piraso pala yung binili ko. So, after nating tanggalan lahat ng mga laman ng bangus, ito na yung mga balat. Ang gagawin natin dito, imamarinate natin. Toyo, then lalagyan natin ng lemon juice. So, kaya lemon juice yung gamit ko, wala akong nabili kasing kalamansi. Pero kung may kalamansi naman kayo, pwede yung gamitin. So, itong lemon juice nakakatulong to para mabawasan yung lansa ng isda. Pagkatapos, maglalagay naman tayo ng black pepper. Then, imimix lang natin. Tapos, isa-set aside natin. Sunod naman natin gagawin, hihiwa-hiwain natin maliliit yung laman ng bangus. Kasi sobrang lalaki na ito. So, pipinuhin lang natin. Pero kung meron kayong food processor, pwede kayong gumamit ng food processor. So, bali ganitong consistency yung hinahabol natin. Then, set aside lang natin. Ang next naman natin gagawin, niluluto na natin yung mga stuffing o yung palaman ng bangus. Magigisa lang tayo. So, sa kawali, maglalagay lang tayo ng konting mantika. Tapos, magigisa tayo ng sibuyas. Tapos, bawang. So, hintayin lang nating lumambot o lumabas yung amoy ng mga aromatics natin. Pagkatapos, maglalagay tayo ng konting patis. Sunod natin ilalagay mga carrots. Tapos maglalagay din tayo ng patatas. So kapag malambot na yung carrots at patatas, maglalagay tayo ng bell pepper. Tapos maglalagay din tayo ng green peas. Then ilalagay na rin natin yung mga bangus na hinimay natin kanina. Titimplahan siya natin ng konting toyo, black pepper, lalagyan din natin ng oyster sauce. Maglalagay din tayo ng konting asukal, pambalanse ng lasa. Tapos gisahin lang natin to ng mga 5 minuto, then okay na to. After 5 minutes, patayin lang natin yung apoy, then set aside natin, then palamigin natin. Kapag medyo malamig na yung mga stuffings natin, maglalagay naman tayo ngayon ng pickle relish. Pagkatapos, maglalagay din tayo ng raisins. Para may binder, maglalagay din tayo ng breadcrumbs.
Konting breadcrumbs lang. Then maglalagay din tayo ng itlog. Mga 2 pirasong itlog. Pagkatapos, imimix natin hanggang maging well combined. Kung wala pala kayong breadcrumbs, pwede kayong gumamit ng konting harina. Okay na tong stuffings natin, magpo-proceed naman na tayo sa pagbibilot ng mga isda. Kapag malamig na yung mga stuffings natin, pwede na tayong mag-proceed sa pagbabalot. So ito yung binabad nating bangus, ilelay lang natin ng flat sa tray. Pagkatapos, lalagay natin yung stuffing sa gitna. Then ipo-fold natin. So siguraduhin lang natin puno yung isda para sulit yung ano natin, yung relleno. Pagkatapos, isi-secure natin to para hindi tumapon yung mga stuffings. Gagamit tayo ng toothpick. Kung wala naman kayong toothpick, pwede kayong gumamit ng sinulid. Tapos tahiin nyo na lang. Then siguraduhin yung siksik ng palaman. So, bali, ito na yung itsura ng bangus natin. Susunod natin gagawin, i-dredge lang natin siya sa harina. Kaya natin ito nilalagyan ng harina para maiwasan yung pagdikit ng balat sa kawali. At the same time, mabawasan din yung talsik ng mantika kasi matalsik talaga yung bangus pag niluluto. So, ready na to. Magpiprito na tayo. Bali, meron na ako naka-ready ditong mainit na mantika. Piprituin na natin siya. So, tip lang, gamit kayo ng mas malapad na kawali. Kaso ito lang yung pinakamalapad na kawali namin. So, dahan-dahan lang. So, prituhin nyo siya sa mahinang apoy. So, after natin siyang iprito, tatanggalin lang natin yung mga toothpick. Then, nire-rest lang natin ng konti, tapos i-slice na natin. After natin siyang i-slice, ipe-plating na natin siya. At ito na ang ating finished product. Ang ating rellenong bangus na mas pinasimple as pinadali, na hindi mo na kailangan pang maghimay. So sa paghahanda nito, mas makakatipid ka sa oras at mas may enjoy mo ang time mo sa pamilya mo ngayong Pasko. Kaya kung nagustuhan mo ang video na to,
Kita-kita muli tayo sa susunod kong mga upload.